Sara Duterte has been making all ridiculous actions, including yung ingrown ng tatay at yung pagdadrama na nahimatay daw siya. He fainted and he was discovered unconscious. So, and then sa interview naman ng nanay niya si Hanilet at yung kasama yung magandang anak ni Pulong Duterte, both of them were saying naman ay okay siya. He can remember things. He can remember families. He can remember his loved ones. So pero dito kung marinig natin kay Sara at kung basahin natin yung mga petitions, motions, recommendations ni Nicholas Kaufman ukol sa di umano'y mental instability ni Duterte, hindi na daw siya makaalala ng maraming bagay at kulang na lang sabihin, malapit na siyang mamatay. Kumbaga, lahat na lang. So, at nagko-contradict sila, pati yung mga sinasabi ni Mrs. Zimmerman, at sinasabi ni Kaufman, Nicholas Kaufman, yung 150 million a month lawyer nila, defense counsel, at yung sinasabi ni Mrs. Zimmerman, at saka yung anak ni Pulong na mestizahin, maganda. Pwede pang Miss Universe. So, sabi nila he's okay, he's jolly, he's joyful. Siyempre, his wife would know kung there's really seriously wrong kay Duterte. And it appears he's okay, except that he's suffering from what a typical 80 plus individual suffers. Old age, ganon. Pati mga doktor niya sinasabi okay. Alam naman natin na mas maganda ang healthcare system dyan sa the Netherlands or sa Europe, sa most advanced countries sa Europe, including the Netherlands, na maganda naman ang healthcare system dyan. In fact, meron pa nga sila parang mini hospital dyan. So Duterte is getting the best care that anyone can ever get. At maganda naman yung facilities. Kumbaga malayong-malayo sa Bilibid. So ang question, why is Sara doing everything, including looking and sounding stupid, as to say na nahimatay siya dahil sa nagsasuffer siya sa ingrown sa toenail niya? Bakit pati yan? Bakit pati yan? So she is contradicting the doctors, she is contradicting her mother, si Mrs. Elizabeth Zimmerman, and she is contradicting the daughter of Pulong, na sinabi President Duterte is okay. There's no problem with him, except that kung may pagbabago man, it's because he's getting old. So ngayon, I realize na Sara could not only be looking for a way to set her father free. Ngayon, na-realize ko, dahil biglang-bigla yung pagka-aresto ni Duterte at yung pag-uusap nila dyan sa ICC ay recorded lahat. Lalo na kung sasabihin ni Duterte, punta ka dito sa Swiss account, punta ka dito sa account ni Bongo, sa akin yan, punta ka dito sa account ni Bato, sa akin yan, punta ka dito sa account ni Pastor Apollo Quiboloy, akin yan. Yung 13 billion na kingdom, the biggest daw, indoor stadium na ginawa ni Quiboloy dyan sa Davao. Akin yan. Kasi di ba sinabi noon ni former Senator and now Congresswoman Laila De Lima, Antonio Trillanes, at Senator Risa Ontiveros,
na si Duterte talaga ang financer ng mga di umano'y projects, infra projects rin, may infra project rin si Pastor Apollo Quiboloy. At kaya nga si Duterte ang ginawang administrator nung wanted na si Quiboloy. So bakit sa dami-daming tauhan at mga opisyales ng KOJC, si Duterte ang ginawang administrator? Because pera niya yan. So now I realize, dahil bigla-bigla yung pag-aresto niya, hindi siguro niya nagawa na mag-withdraw yung mga pera. At problema dyan sa ICC, kung i-discuss niya, ito bibigyan kita ng power of attorney, i-withdraw mo dito sa Cayman Islands, i-withdraw mo dito sa Swiss accounts, i-withdraw mo dito sa Luxembourg. Mga ganan, dyan paborito itago ng mga kwan Yung Luxembourg, maliit na lugar, pero ang yaman-yaman at ang mahal na mga bagay-bagay dyan. So now I realize, Sara is not only going after or is not only targeting to set her father free. Sara could be targeting to get a hold of the billions, and according to Attorney Cristina Conti na ICC lawyer, possible trillions ang pera ni Duterte. Kasi 'di ba iniwan tayo ng 13 trillion na utang, pagkatapos kahit sa COVID pinagnanakawan pa tayo sa Parmali scam, 80 billion, 15 billion sa Navy Frigate scam, and then sabi pa ni Cristina Conti yung drug money. 6 years yan. Pwede sila kumita ng 1 billion sa 6 years na ginawa nila imbudo yung sila Michael Yang. Ginawa nila imbudo yung drug trade sa Pilipinas. 6 years yan. And then andyan pa yung Pogo. Multi-billion rin yan. Kung andyan pa yung kay Atong Ang na hindi na kinoberan ni Bato, kinoberan nila lahat. Ngayon na lang kinasuhan si Atong Ang dahil wala na sila sa pwesto. Dineclare yan illegal ni Duterte yung online sabong, yung paalis na siya. June of 2022. Kung saan mag-turnover na siya kay Marcos, saka niya dineclare na yung paalis na siya. Paalis na siya sa Malacanang, saka niya dineclare na illegal. Kung si Atong Ang kumikita ng 50 billion a month, mas lalo na yung Padrino. Mas mataas siguro kay Padrino. So, all of this money could now be deposited everywhere, pero hindi ma-access nila Sara Duterte. Diba, nung campaign period pa lang, 2016, in-expose na ni Trillanes na marami joint account kay Sara pero meron sariling account ni Duterte. So baka ito rin hindi na makagalaw dahil nga nasa kulungan si Duterte. Baka yung ibang account dapat siya mismo ang mag-withdraw. So ngayon nakikita ko itong dahilan. Itong dahilan kung bakit parang nagwawala na si Sara. Hindi na umuwi. Andiyan na lang sa ICC. Panic mode. Kasi she needs all this money para sa campaign niya sa 2028. Para sa campaign niya. At ngayon pa lang, malaki na ang gastos nila. Nangangkampanya na siya. Kasi nawala naman sa kanya yung 612 million monthly confidential funds na ginagawa sana niya pang campaign money niya. Kaya kung ano-anong pinupunduhan niya, yung pala, sa bulsa lang pala niya. So, pero meron rin kakaunti, mga burial ek-ek, mga pagbibigay ng mga medisina, ganon. Pero yun naman, galing naman lahat yun sa mga ahensya Pero yung 612 million sa kanya lang. So, ngayon, na-realize ko, they need all this money. Yan lang 150 million kay
kay Nicholas Kaufman, mabigat na yan sa kanila kahit trillionaire ka pa, pero alam mo, abot pa ng 10 years itong kaso na ito. So they really need Duterte out para makasign si Duterte ng power of attorney sa mga accounts niya para magalaw na ng Duterte family. Yan lang trip nila dyan na ginagawa nila, parang Quiapo, parang Divisoria ang the Netherlands sa milyon-milyon no ginagastusan nila dyan. Pagkatapos yung pagbabayad ng lawyer, nagbayad sila ng 16 lawyers dito, yung sa impeachment sana. Pagkatapos baka nagbayad rin sila ng mga senator to kill the impeachment. Billions rin siguro yan. Billions rin. Sabi ni Kambing na may banks, tama yan, Bat. Kaya nga yung gusto ni Boy Ten sa Philippine Embassy na lang si Diggs para makapirma ng mga bank accounts ng mapakinabangan. Tama, Boy 10K pala si Alan Peter Cayetano. So, ito talaga, I think this is the real reason na kulang na lang magpakamatay si Sara dyan sa labas ng ICC building o kaya magharakiri dyan para lang makakuha. Kasi I've been thinking, bakit parang lahat na lang ginagawa nila, pati drama, pati pagka yung nahimatay daw, nakitang unconscious, pero sa mga interviews naman ng ibang kamag-anak nila, kay Polong, kay Mrs. Zimmerman, siyempre, asawa niya ni Duterte. Yan lang siguro ang Duterte na nagsasabi ng totoo si Mrs. Zimmerman. Okay naman at na-play pa natin yung interview niya dito. Pero bakit kabaliktaran ang sinasabi ni Sara, pati si Nicholas Kaufman sa desperasyon niya, ginamit pa niya binaliktad pa niya yung pahayag ni Claire Castro na hindi daw ino-object yung Marcos government. So sa tingin ko, ito talaga pera. Pera is the main reason why they want, they're doing everything to get Duterte out of the ICC. Kasi dyan, minomonitor nila. Sila, itinatranscribe lahat ng mga sinasabi nila. Tinetape lahat ng sinasabi nila. In fact, puro personal issues lang daw nga dinidiscuss nila at pakonti-konti politics. But they never discuss legal issue. So, except for the lawyer. So, yan ang problema nila ngayon. Yan ang malaking problema ng mga Duterte ito. Kahit billions nga, trillions nga meron ka, pero nakaenggancho sa mga bangko, nakaenggancho sa mga investments. Pwede siguro joint account si Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy. Paano yan? Nakakulong rin si Pastor Apollo Kibuloy. O baka takot si Duterte, baka mo 1, 2, 3 siya ni Kibuloy. Kahit paano makahanap ng paraan si Kibuloy, i-withdraw yung mga pera from the Philippine jail. Paano na si Duterte? That's why nakikita ko hindi lang ito interim release na for an alleged sick man. This all really involves money. This really involves money. So hindi I started my video with that introduction kasi ipa-play ko sa inyo ito naman investigative report ng Rappler na nagpapakita na pati yung main campaign donor ni Sara Duterte na nag-contribute sa kanya 19 million plus, almost 20 million sa last election ay yumaman rin simula yung pumasok sa pwesto sa gobyerno ang mga Duterte 2018 at nakakuha ito ng 2 billion plus projects dyan sa Davao. So ito rin dito rin later on mapupunta na yan investigasyon ng ICI na dito kay contractor Glenn Escandor na kwan talaga who's very entangled talaga sa buhay
ni Sara Duterte. So, i-play na natin itong video from Rappler. And thank you, Rappler, for this video. Pasensya na lang, medyo blurred kumalayo, kaya nga bumili tayo ng bagong camera pero hindi pa gumagana sa YouTube. Napi-play ko dito sa computer ko pero sa YouTube hindi. I don't know why. Siguro magtanong muna ako sa team ko. So sayang, mahal-mahal pa naman. ay, buhay vlogger. Magastos. Okay, sige, tuloy tayo. Oh, ayaw rin ma-play ng Rappler. Gusto i-subscribe. Ano ba yan? Na-play na ito kanina. Ito talaga Rappler. Sandali kakainis. Amin na ang campaign donor ni Vice President Sara Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha. Sa investigasyon ng Rappler, nalaman namin na ang campaign donor ni Vice President Sara Duterte na si Glenn Escandor ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects contracts sa buong Davao Region mula 2021 hanggang 2023. Pinakamarami ito both sa amount at number ng contracts. Ang Escandor Development Corporation ay nag-donate ng halos 20 million sa kampanya ni VP Sara noong 2022. Pag-aari ni Glenn Escandor ang Genesis 88 Construction na nakakuha ng 35 na flood control projects sa buong Davao Region amounting to 2.9 billion pesos. Base po yan sa data na nakalagay sa Sumbong sa Pangulo website. Ito pong 35 flood control projects na ito ay makikita lahat sa Davao City. Base po sa bilang namin, itong 35 ay nire-represent ang 25% ng total ng flood control project sa buong Davao City, ang teritoryo ng mga Duterte. Ibig sabihin, 1 in 4 flood control projects sa city ay napunta sa kaibigan ng mga Duterte. Ako si Jairo Bolledo, ang reporter sa likod ng investigasyon na ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano namin inimbestigahan si Escandor at ang iba pa naming mga finding. Katulad po ng CLTG Builders at Alfredo na pagmamay-ari ng pamilya ni Senator Bongo, matunog din po sa Davao City ang Genesis 88. Sobrang close kasi ng mga Escandor sa mga Duterte. Mga Escandor din po ang may-ari ng SDevco, ng Mandaya Hotel, pati ng Matina Enclaves. Una ko pong tinignan ang website ng Sumbong sa Pangulo at kinuha ko po lahat ng contractors sa buong Davao Region. Pagkalinis po ng database ay gumamit po ako ng command sa sheets na tinatawag na pivot table. Mas madali po kasi nitong bilangin yung mga amount o yung mga numbers na gusto mong tingnan sa database mo. And voila! Genesis 88 na po yung pinakamaraming contracts sa buong Davao Region. Hindi po ako nakontento lang sa flood control projects. Chineto rin po lahat ng DPWH contracts ng Genesis 88 na available sa DPWH website. Base sa bilang namin, nasa 6.8 billion pesos na ang nakuha ng Genesis 88 mula sa mga DPWH contracts. Mula nang maitayo ang kumpanya nitong 2018 hanggang sa kasalukuyan. After the contracts, ang susunod na kailangan namin i-prove ay kung si Escandor ba talaga ang may-ari ng Genesis 88. I and my sources know for a fact, pero para sure tayo ay sumangguni tayo sa Securities and Exchange Commission. Nakuha ko po ang General Information Sheet ng kumpanya mula sa SEC at napatunayan na si Escandor na po ang CEO ng firm. Officials din po ang mga kaanak niya, kabilang ang asawa niya at panganak. Kasi po, kung sa DPWH website ka lang titingin, hindi mo makikita ang pangalan ni Escandor sa Genesis 88. Kasi po, isang Saturnino Bentulan ang authorized managing officer ng Genesis 88 na nakikipag-transact on behalf of Genesis 88 with the DPWH. Kaya kailangan mo talaga ng tulong ng SEC. O, may contracts na tayo and mga amounts, tapos na-prove na rin natin na mga Escandor na ang may-ari. Ang pinaka-crucial na element ngayon ay yung ties ng mga Duterte sa Escandor. Marami namang available na secondary sources online, pero iba pa rin talaga ang weight ng first-hand sources. Nakakuha ako ng not one, but 3 sources
na nag-confirm na close nga ang mga Dutertes at mga Escandor. Yung isa sa mga sources ko ay talagang galing sa inner circle ni Escandor noon, kaya talagang may credibility talaga siya na magsalita tungkol dito. Yung dalawang sources naman ay familiar din sa mga affairs ng Dutertes at Escandors. By the way, hindi po namin nire-reveal ang sources para po sa privacy and security nila. Isa pa, mayroon pong SOTO law or shield law na I believe you're looking for me. Now available on Disney Plus. At last, the classic story comes to life. Kakainis naman yan mga ads na yan. Ay, di pala. Dito pala yung kuwan natin, volume. Dito nga. protekta sa aming mga journalists para hindi namin i-reveal ang identity ng mga news sources namin. In the spirit of fairness, syempre hiningan po natin ng panig ang mga Escandor at mga Dutertes. Si Representative Pulong Duterte, nag-reply po siya pero wala pa pong reply from the Escandor and Vice President Sara Duterte. We report about these things kasi po pera ng bayan ang pinag-uusapan at pinagastos para sa mga proyektong ito. More importantly, dapat nakikita ng taong bayan ang big picture sa investigasyon ng mga flood control projects na ito. Kasama po dyan ang relasyon ng mga politiko sa mga contractors, katulad na lang ng mga Escandors sa mga Duterte. Iniiwasan po kasi ng ating batas na magkaroon ng advantage ang mga businessman at mga contractors just because may connection sila o nagpondo sila ng kampanya ng isang politiko. Bawal din, ayon sa batas, na magkaroon ng koneksyon ang mga politiko sa government contracts, direkta man o hindi. Please sign up sa Rappler Plus para mabasa po ang buong investigative report at masuportahan ang aming investigative efforts. Thank you, Rappler. Thank you for this video. So yan, nakita nyo ha, simula pa lang yan, papunta na dyan ha, kaya rin panic mode ng mga Duterte. Wala na kasi, ang laki-laki na nga problema nila, hindi nila nakukuha ng interim release si Duterte. At the same time dito naman, kasi kung mapunta na yung investigasyon kay Sara Duterte, yung relasyon niya dito sa Escandor, kung saan nakakuha ito ng 2 billion. So kung ghost project ito, mga 1 billion, limpyo-limpyo sa kanila. Limpyo-limpyo sa Duterte family. So, kung mapunta na itong investigasyon sa Davao at ma-expose yung mga irregularities nila na involved si Duterte, si Sara, si Pulong, at ma-free sa mga yan, at may pera pa mga yan, durog sila. Makukuha talaga ng gobyerno. Kaya they are doing everything para makuha yung mga hidden wealth nila, mailipat yan, maitago yan sa mga underground vaults, ilipat yan sa mga kamag-anak o kanino man. Dapat gawin nila yan bago ma-freeze ng AMLAC yung mga assets nila. Kailangan i-dispatcha na nila yung mga assets nila bago maabot yan ng freeze order ng AMLAC in relation dito sa infrastructure anomalies. We're not talking about, kasi kaya nga Independent Committee on Infrastructure. Hindi lang ito, hindi na lang natin pinag-uusapan yung flood control projects. We're also talking about other projects like roads, bridges, school buildings, lahat yan. So, at least yung mga nandito sa Pilipinas na siguro na zero na yung na zero balance na yung mga bank accounts nila. Paano yung Duterte? Lalo na yung hawak ng tatay, yung mga accounts na yun. Kung saan naglalagay ng pera sila Michael Yang. So yan, next vlog natin, yun rin ang tutumbukin natin. Bakit takot sila masimulan yung trial dahil dyan lalabas yung mga bank accounts nila. Later, iba-vlog natin yan. So hanggang dito muna tayo.